Hello mga ka-manicure! Kumusta po kayo? Sa mga kapwa ko, manicurista, naka-encounter na ba kayo ng ganitong client na sobrang dami ng dry skin? And then yung client nyo is ramdam talaga niya kapag natanggal na lahat or hindi. So by the way, si kuya is medyo matagal ko na siyang client. So kaya naman, hindi pwedeng hindi siya magpalinis every month or every 3 weeks kasi nga grabe yung kanyang mga dry skin and ingrown. And isa pa is ang kanyang mga ang kanyang mga ingrown is malalim na siya. Simula kasi nung nahawakan ko siya is no, yung dati niyang manicurista is lagi daw itong napapadugo and then hindi daw niya natatanggal yung kanyang mga dry skin and then yung kanyang mga ingrown sa loob. So, nung nahawakan ko siya, totoo yung sinabi niya. Ang dami kasing naiwan dun sa loob ng kanyang kuko and then yung masakit pa doon is nag-overcut siya. Na-overcut yung kanyang mga kuko. So, sa loob niya, grabe, ang lalaki yung naiwan. So, nung first time ko siyang linisan, grabe yung hirap ko. Maybe unabot kami ng 2 oras sa pagtanggal ng kanyang mga ingrown. So, simula nung nahawakan ko na is pabalik-balik na siya sa akin. Pero yung problema tuwing nililinisan ko siya is wala na yung kanyang mga ingrown na naiwan pero grabe ang kanyang mga dry skin. And then alam nyo ba guys na kahit dumudugo na yung kanyang paa, ramdam niya pa rin na meron at meron. So ayaw niyang ipatigil na ipatanggal kapag meron pa. Kasi alam niya nararamdaman niya, ganun po yung aking client na ito. So, mostly kapag nililinisan ko talaga siya is umaabot kami ng 1 hour. So, kaya naman sinasabihan ko yung mga client ko na iba na kung kaya nilang maghintay kasi nga yung client kong ito is kailangan talaga ng maiging paglilinis. So, nagpapasalamat naman ako sa mga client kong pabalik-balik na is naiintindihan nila kasi yun din daw yung gusto nilang style. So, makikita nyo dito sa aking video is sobrang dami ng dry skin ni kuya. So, isang side pa lamang yan is sobrang dami na. And then, makikita nyo guys is malaki na talaga yung kanyang mga gilid-gilid. So, ever since na nahawakan ko si kuya is ganyan na. Buti nga ngayon gumanda na yung kanyang mga kuko. Dati is nagtutuklap-tuklap pa yung kanyang mga side. And then, hanggang ngayon, meron pa yung malaking butas sa gilid ng kanyang kuko dahil nga na-overcut noon. So, parang resulta is sobrang lalim na ng kanyang ingrown side. So, sabi naman ni kuya, okay lang daw kahit masakit na tanggalin basta matanggal daw lahat. Kasi nga naman is masakit din daw pag lagi siyang nagsasapatos. Kasi sa trabaho niya is lagi siyang nagsasapatos. So, yun ang kanyang problema. Minsan hindi niya ma-tolerate yung pain. Kaya naman pinapalinis niya talaga. Parang ever since siguro is nasanay na siya sa linis. So, makikita nyo dyan sa video natin is medyo nahirapan talaga ako. So, sa isang side pa lang ng kanyang kuko is ilang minutes ko siyang ginawa. So, sa totoong video na to na ginawa ko is umabot ako ng 15 minutes sa pagkalkal lamang doon sa kanyang isang side. So, sa akin, okay lang din naman po na umabot ng ganong oras basta maayos yung aking trabaho. Kaya, yun din yung gusto ko kasi kahit konti lang yung customer mo or yung ano mo, basta binabalikan ka and then nasasastified sila sa linis mo, kumbaga ganon, di ba? So, si ate ngayong asawa niya, sabi niya, grabe na talaga yung kanyang mga dry skin and ingrown. So, sabi niya, ayaw na daw talaga ng asawa niya na magpalinis sa iba. So, kapag wala ako, talagang inaantay nila ako na bumalik. And then, nagtsatsaga silang nag-aantay kahit maraming nauna sa kanila. Basta malinisan lang si kuya. Kasi nga, problema talaga ni kuya yung kanyang mga paa. So, sabi ko sa kanya, kung maaari is sa case niya is every 2 weeks talaga siya magpalinis. Kasi nga sobrang dami ng kanyang dry skin para naman kahit papano
unti-unting matanggalin namin yung kanyang mga dry skin, and hopefully maging maayos yung kanyang mga kuko sa susunod pa na mga taon. Kasi nga talagang may problema na yung kanyang mga kuko dahil sa past manicurist na humawak sa kanya. So, bali pangatlong beses ko pa lamang mahawakan si kuya. So, pangatlo or pang-apat ko pang beses na mahawakan siya. Pero, sabi niya ayaw na daw niyang bumalik sa dati niyang manicurist even though magkatabi lamang kami. So, yun naman yung pinagpapasalamat ko sa mga customer ko na nahahawakan ko once, bumabalik sila. So, marami talagang ganitong case din, pero sa case talaga ni kuya is sobrang nahirapan ako. Kahit nahirapan ako, nagtsatsaga ako kasi client ko nga naman si kuya. And then, nagtsatsaga din silang maghintay sa akin kapag meron akong mga customer. So, thankful na lang ako sa lahat ng mga customer ko na bumabalik-balik sa akin. So, muli, maraming salamat po sa inyong panonood. And sana magkaroon kayo ng idea and na-enjoy nyo yung video na ipinopost ko dito sa aking mini vlog. Thank you and God bless po. Maraming salamat.